Gana yan. Tingnan natin kung ano yung pinaka-issue niya. Okay, normal naman. Nag-trigger naman yung relay. Dalawa. Medyo salasalabat lang yung wire, no? Okay, ngayon. Okay, may audio ito. Okay, may audio ito. Ngayon, itong channel 1. Okay, channel 1, testing natin. Ay, channel 2, testing natin. Wala siyang audio. Wala oh. Wala siyang audio. Next muna natin itong M Audio na MA1000 na power amplifier. Yan. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Tandang Sora. Taga Tandang Sora lang ito eh. Okay, by the way, shout out Ngayon, ang pinaka-issue nito, kaya dinala rito sa atin, ang sabi daw is parang walang audio o ano man, nakalimutan ko na yung combo natin eh. Ito guys yung M Audio, concert, tapos mga 70, halos iisa lang sila ng laman. Okay, halos iisa lang ng laman. Ngayon, may nakakabit na speaker ito. Yan sa may isa-isa lang kasi yung pa natin, yung speaker natin is ginamit natin kanina pang testing doon sa may kabila. Ngayon, lagyan ko muna tong channel 1 yata yan. Okay, laptop natin gumagana yan. Tingnan natin kung ano yung pinaka-issue niya. Okay, normal naman. Nag-trigger naman yung relay. Dalawa. Medyo salasalabat lang yung wire, no? Okay, ngayon. Okay, may audio ito. Okay, may audio ito. Ngayon, itong channel 1. Okay, channel 1, testing natin. Ay, channel 2, testing natin. Wala siyang audio. Wala oh. Wala siyang audio. Ngayon, ano ba gagawin natin dito? Wala siyang audio. Ngayon, magsukat muna tayo ng biasing. Tingnan natin kung may bias siya. Okay, bunutin muna natin to. Parang may kwan siya. Parang may humming Kaya lang, sukatan natin ng biasing para sigurado. Parang may ugong ako narinig. Okay. Lagay natin dito yung tester natin. Tapos, sukat tayo ng bias niya. Okay. Ayan, medyo mataas yan. Kapag nasa digital tester yan, nasa 0.5 na yan eh. Although, pwede pang ibaba yan. Okay, dito. Okay, taas nga talaga, no? Nasa 0.5 na yan kapag nasa digital. Meron bias. Minsan, ang pinaka-problema niyan is maaring nasa switch sa likod. Galaw-galawin muna natin yung switch sa likod, di ba? Bago tayo pumunta dito sa may control. Baka mamaya may problema yung control o sira yung control. Pero bago yun, galaw-galawin muna natin yung switch sa may likod. Okay, ngayon, bali, galaw-galawin natin. Okay. Minsan dito lang yan sa mga switch eh. Lagyan lang ng contact cleaner to mamaya. Tapos crossover. Okay, lagyan natin ulit lagyan natin sa stereo. Naka-mono pala kanina or parallel. Stereo sa gitna. Ngayon, balik natin sa my channel 2. Okay. Ulit. Wala palang fan to dito. Dalawa lang fan niya. Okay, ngayon. Parang may humming siya. May narinig akong humming. Oh, may audio siya oh. Kaso may humming. Oh? May humming siya. Pero may audio. Mono. May humming talaga siya. Yan o. Okay. Ibig sabihin may problema talaga siya.
Ngayon, tingnan natin yung biasing niya. Okay? Tingnan natin kung biasing niya, kung may bias siya. Ngayon, ano gagawin natin dito? Kasi may bias din naman siya. Tapos wala lang audio. Maaaring nasa back panel ng problema. Or double check ko muna dito. May ugong siya eh. May humming. Maingay. Sige, double check ko muna. Tuloy tayo. Ang ginawa natin dito is nilagyan natin ng contact cleaner. Yung likod, yung mga switch. Hindi ko lang pinakita. Ito guys, may bibigay ko na payo sa inyo. Kung wala kayong contact cleaner, kahit langis pwede yan. Okay, langis na non-conductive, pwede yan. Kahit yung singer na langis, pwede. Huwag kayong gumamit ng WD-40. Yung WD-40, kapag puro yan, lalo siyang lalambot. Malulusaw yung simbras sa may loob. Yung plate na manipis na copper, malulusaw yun. Lulusawin ng WD-40. Mas maganda yung WD-40 mo, lagyan mo ng kunting langis or haluan mo ng langis. Halimbawa, yung langis, tapos patakan mo ng WD-40. Ayan, para mag-mix lang. Huwag yung purong WD-40. Kapag puro, diyari ka dyan. Lalong luluwag yan. Ngayon, eto, pagkatapos nun, eto nga, chinik ko na ito eh. Wala naman ako makitang sira dito. Ang inisip ko, may umuugong. Baka sabi ko, baka may mga kinakalawang na parts or yung kapasitor na putol. Although, wala naman ako makita. Ngayon, kanina, ayaw gumana yung stereo, parallel, and then, kapag naka-stereo siya, ayaw, di ba? Ay, pag stereo, okay. Gumagana siya kasi may humming. Kapag naka-parallel naman, ayaw. Ngayon, naka-parallel to, nasa taas. Ngayon, ito yung signal papunta dito. Okay? Signal yan papunta doon. Okay, inangat ko lang tapos dinikit ko sa dito para matrace natin. Ngayon, may audio tracer tayo. Yung audio tracer ko dito nasira eh. Nababangga ng power amplifier kapag gumaangat ako dito. Ayun ito, yung mga lumang speaker, ginawa nating audio tracer. Okay? Ngayon, naka-ground dyan. I-ground mo siya tapos ito yung pantusok natin. Ito yung pang audio trace natin. Ngayon, switch on natin. Kailangan switch on mo para magkaroon ng supply yung buffer. Okay, on natin. Laptop natin gumagana yan ha. Kaya na kaya inject na lang signal dito. Ngayon, pakinggan nyo. Dito, itong isa is ground yan yung itim. Ground yung itim. Tapos ground yung itim. Tapos yung puti yan signal. Okay. Meron. Tapos itong channel 2. Okay, medyo mahina. Pero meron na siya. Yung stereo natin. Switch pa rin to. Problema nito. Stereo natin sa gitna. Okay. Dito. Okay, malakas na. Okay, pantay sila. Okay, pantay. Ngayon, i-parallel natin sa taas. Ulit. Ngayon. Okay, lumakas. Okay, pantay. O, di ba? Switch lang. Kailangan mo lang siyang galaw-galawin. Kapag laging nagagalaw yan, babalik sa normal yan. Ganyan yung nangyari. Ganyan nangyari kapag yung mga switch sa likod is hindi nyo ginagalaw. Hinayaan nyo lang. Hanggang sa magkaroon siya ng corroded. Siyempre, copper yan. Mangingitim din sa katagalan yan. Gold nga eh. Kumukupas kumbaga eh. Magkakaroon siya ng corrosion hanggang sa nawawala yung contact niya. Okay? Ngayon, okay na siya oh. Pakinggan nyo. Yan. Yun. Stereo sa baba. Ay, gitna. Okay, pantay. Ngayon, parallel sa taas. Pantay. Pantay, di ba? Okay. Goods na yan. Ngayon, ibabalik natin. Balik natin yan. Tapos mag-audio testing tayo. Pero, hindi pa rin tapos kapag nagkaroon ng audio yan. Kasi, ito na naman. Yung mga request na naman sa atin, pinapa-fix bias. Pinapahirapan nyo ako eh. Siya doon yung pinapahirapan si Solid J at china-challenge niya. Sige, tingnan natin kung kakayanin natin i-fix bias to. Naibalik ko na yung mga input doon. Hindi, meron ng audio to. Kaso wala yung speaker na kakabit dito. Ayan o, meron siya o. Yung channel 2, meron naman audio dito eh. Channel 2 na lang yung problema natin. Ngayon, meron na siya o. Diba? Tapos nawala na rin yung humming niya. Ngayon, ang next
move ay i-fix bias. Ngayon, tanggalin muna natin tong input and then output para walang sagabal. Okay, check natin. Okay, bali ngayon, eto siya. Yung bias ay natin ano ipapalabas natin. Wow, medyo mataas to, nasa 0.5 to eh. Okay. Ngayon, ibaba natin mga 0.26 lang. Magkukulang-kulang 0.3 or 0.3 lang. Okay, tayong didiskarte kasi medyo, sa totoo lang guys, medyo medyo mainit talaga yung ganitong klaseng design. Concert, itong M-Audio, ano ba ba ibang mga design. Basta kaparehas nito, medyo mainit nga talaga siya. Pero makuan siya, malinaw yung tunog niya. Okay, pero ibaba natin ng minimal lang para hindi siya ganun kainit. Ito nga mainit na siya agad Okay na, normal sa kanila yan. Pasensya na kayo, pinutol ko lang yung video para hindi na umaba. Okay, kasi yun lang din naman yung punto eh. Abangan nyo lang din naman kung ano yung value na gagamitin ko eh. Okay, yan, ito kalas na yung dalawa Yung isa dito is 501, ito 501 ito. Yan, 501, dito yan, differential. Ito. Okay, tapos ito, isa, hindi natin makita kung anong value kasi nabuhusan ng rugby. Okay, ngayon, ito yung bias niya. Ito yung bias niya dito. Yan, bias to dito. Ang paan nito is, yung dito gawing kanan, papunta dito sa may taas na butas, magkasama lang. Katulad sa mga CE series lang din siya. Okay, tapos itong differential naman, dalawang 100 ohms. Kasi ito, hiwalay naman to. Nakaparallel to dito, tapos dito, hiwalay siya. Kaya gamit natin is 100 ohms lang. Okay, 100 ohms lang ito. 501, no? Yan, differential lang naman dating nito eh. Okay, pagsamahin mo yung dalawang paa dito, tapos yung 100 ohms papunta dito sa kabila, 100 ohms dito sa may kabila. Okay? Ngayon, ito yung pinaka-importante. Ito yung biasing niya. Okay, gamit natin dito is 3K. Ayan, 3K yan. Isang 1K, isang 2K. Yan, yung 2K, red, black, red. Okay? Tapos yung 1K naman is brown, black, red. Okay, kaya naka-series siya. Wala kasi akong 3K. Pwede naman kayo gumamit ng 1.5, dalawa, in series naman para maging 3K siya. O kung saan komportable kayo or meron kayong value na ganun, edi yun ang gagawin nyo. Kung wala kayong 3K eksakto. Tayo kasi wala tayong 3K na eksakto eh. Meron tayo rito, dalawang 1.5. Kasong ginamit ko is 2K and then 1K lang. Okay, gilid-gilid lang kayo. Ngayon, etong isa is stock pa yan Stock pa yan yan. Stock pa yan. Makikita nyo, yung dilaw niyan, tapos dilaw na to. Ngayon, tingnan nyo kung ano magiging kaibahan niya. Kanina, analog yung gamit natin ngayon ito. Na-charge natin konti yung digital natin. Ngayon, tingnan nyo. Makita nyo yung kinaiba niya. Sa totoo lang guys, nahirapan din ako yung mag-calibrate niya Pero yan, ito siya Ayan, 0.4 siya 0.47, mag-5 ano yan, mag-5 BDC na. Okay? Yan, mag-0.5 BDC na yan. Taas, di ba? Medyo mainit ngayon. Ngayon, ito yung kinalibrate natin na Phoenix. Okay? 36 lang siya 0.36 lang. Okay, halos na sa 1 millivolt yung binaba natin. Okay, playing safe tayo. Ito medyo mataas talaga Medyo mainit ito. Yan 0.47 Okay? Dito yan 0.36. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, yung value kanina na nakalagay dito, yung dyan, yung resistance nito is nasa around 2.2K. 2.2K. Kapag naka 2.2K ka, ang value na, yung bias na lalabas is nasa 0.4. Ngayon, tinaas ko siya konti, 2.2. Bumaba lang na konti. Hanggang sa nag 2.7 pa nga ako 2.7, mga nasa mag 4.4. Kaya sinagad natin ng 3K. Okay? Ayan, 3K sa pool na yan. Ito naman, nunulit ko 100 ohms lang to dito. Yan, 100 ohms dito magkasama to dito, tapos iwalayin mo lang yung dalawang 100 ohms. Okay? Bunot lang ito. Kaya kulay blue din yung kulay niya. Yan, okay na. Ngayon, pasadaan natin yung kabila. Hindi naman pwedeng i-fix natin ito, yung kabila is hindi, di ba? Kailangan i-fix natin to, i-fix din natin yung kabilang side. And then, yan kasi request sa atin.
Sabi ko sa inyo, china-challenge nyo ako eh. Ito na yung channel 1, na i-fix bias na rin natin to. Ayan o. Ayan. Hindi ko na nga tinanggal yung pinutol ko na lang yung trimmer eh. Tapos yung isa, andun sa ilalim yun eh. Ayan, 1K yan tsaka 2K. Equivalent ng 3K. O, ayan. Tapos itong una natin ginawa, ito 2K. Tapos andun sa ilalim yung isa eh. Ayan na, nakatago. Okay, goods na yan. Ngayon, natin kung pantay yung bias nila. Okay. Dito, ayan, 0.36 lang siya oh. Ayan, ganda ng bias niya. Ngayon, dito yung isa, ayan, 0.38, kunting-kunti lang. Ayun oh. Pwede na yan. Ngayon, audio testing ulit tayo para matapos yung video natin. Inulit natin. Dalawang 100 ohms yung nandyan. Tapos dito, 3K. Dalawang 1.5. Pwede yan, 1.5K. Kung wala man, 2.2 ay 2K or 1K pwede. Pag series nyo na lang. Ayan. Sana nakatulong ako sa inyo. Ngayon, audio test ulit tayo. Okay, bali... Ito, naglagay na tayo ng speaker, tapos audio input. Okay, naka-ano to? Parallel o stereo natin. Okay, stereo. Yan, naka-stereo na yan. Ngayon, yun oh. Dalawang channel ah. Kulang na lang dito, itatali natin. Yun oh. Makaperate tayo. Okay na, gumagana na, working na. And then naka-fix bias na rin. Masyado niya akong china-challenge pagdating sa mga fix bias eh. Yun oh. Okay, hanggang dito na lang. And then sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang kung paano mag-repair ng itong klaseng power amplifier, M-Audio na MA-1000 power amplifier, walang audio. Ayan, kung paano mag-audio trace. Tapos, ang pinakapunto ni bossing dito is kung paano i-fix bias. Okay? And then, dahil lumabog sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, baka pwede naman pakisubscribe ng YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.